Nabanggit niyo po, napaparatangan po kayo ng mga netizens sa pinoprotektahan ito po mga kasama niyo. Senator, may mga Oo nga. panawagan po ngayon, hindi ko alam kung nakakaabot sa inyo, may mga online post po tayo nababasa na baka dapat daw po mag-inhibit muna itong sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva dito po sa ongoing investigation. Lalo na po sila po'y kasama dito sa mga alegasyon na nabanggit nga po nitong si Bryce Hernandez. Ano pong reaksyon niyo doon? Ang inhibition kasi personal decision. Hindi naman tayo nasa monarchy, hindi naman ako hari, hindi naman ako emperador para sabihin siya lang huwag kayo sumali rito. Kasi member sila ng Blue Ribbon eh. Individual decision. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung mag-iinhibit o hindi. Mm-mm. Kung mayroong potential conflict of interest. Sino naman ako para mag-utos sa kanila? Huwag kayo sumali rito. Oo. Kumbaga, Unang-una, basic right naman ng maski sino, ordinaryong tao man o senador man, to confront their accuser. Napaka-basic legal right yan eh. So, yun, gusto ko rin mabuti na i-touch o na itanong mo, DJ, itong usapin na ito. Dapat maintindihan ng mga kababayan natin na hindi ako pwede magbawal sa kanila. The individual nilang choice nila yan kung mag-inhibit sila out of delicadeza o kung ano man ang dahilan nila. Pero legal right din nila na i-confront yung nag-aakusa sa kanila. And in fairness to them, wala pa naman talagang solid na evidence para sabihing guilty na sila. No? Perception yun eh. Probably, well, anyway, opo. let's not go there anymore. Oo, yes. Ang importante, Oo. ginagawa namin yung tungkulin namin. Ang napag-usapan na namin matagal ni Senate President ito eh, na ba't pa tayo naandito? Ba't pa tayo nag-iimbestiga kung mamimili tayo ng ating papailan ng kaso o re-recommend na file ng kaso. Pero ang masisigurado ko lamang, ang ma-assure ko lamang, hindi ko nahihintay pang magsasagawa pa kami ng committee report bago formally turn over namin yung mga pieces of evidence na malilikom namin. Agad-agad para mapadali rin yung trabaho ng ICI. Basta't nakakita kami ng alam namin merong evidentiary value, ipapadala kagad namin yun. At kami naman, mabubuo rin naman yung committee report maski naibigay na namin yung mga ebidensya na dapat magamit ng ICI para makapag-file na kagad sila. Oo. Pero Senator, yung mga iimbitahan natin, halimbawa na resource persons, kung nandoon po yung iba na dinadawit sa alegasyon, hindi kaya mangimi naman sila na magsalita kung ano talaga yung nalalaman nila dahil baka sa takot po nila? Meron naman silang lawyers eh. Sinisigurado ko na pagka sila nag-testify, meron silang kasamang counsel. Yung iba talaga natatakot. Si Sally Santos nga nanginginig, medyo tumaas nga yung kanyang blood pressure eh. Dinala nga sa clinic eh. Pero ang importante, makapagsabi sila ng totoo at hindi yung manufactured. Oo. Ang importante, meron silang resibo, quote-unquote. Tulad si Sally Santos, binabasa niya sa kanyang notes o sa kanyang cellphone yung sinabi niya nagdala siya ng May 6 ng 41 million ba yan o yung April nagdala siya ng 165 million. Pagkatapos noong March 24 nagdala siya ng 457 million. Ito yung medyo credible na mga testimonya kasi backed by evidence. At agad-agad naman, although hesitatingly, inamin naman ni Bryce Hernandez dahil nung una sinabi niya 100 million. Hindi niya alam ko na yung 457 million. And when he was confronted na 457 million, sabi niya, tama nga, 457 million. So ito yung mga klase ng ebidensya na kailangan natin. Hindi yung aligasyon, hindi yung perception, kundi talagang ebidensya na tatayo sa korte. Senator Ping, sabi nyo nga po, hindi nyo naman pwedeng utusan yung mga kasama nyo na mag-inhibit sila kasi dapat voluntary yun, personal na gagawin yung inhibition. Pero nabanggit nyo po yung conflict of interest. Kayo po ba mismo, ang inyo pong opinion, may conflict of interest po ba kung mananatili pa po yung mga isinasangkot dito sa aligasyon? At kung hindi nyo man sila mapilit, mapayuhan kaya na baka nga dapat mag-inhibit na? Well, it's a matter of striking a balance between conflict of interest and yun, pagbigyan sila na i-confront yung kanilang nag-aakusa sa kanila. Ngayon, depende na yun kung may matibay na ebidensya lalabas, doon sila mananagot. Pero kung wala naman pala, unfair din sa kanila, di ba? Na napagbintangan, na wala naman palang sapat na ebidensya.
Pero ang importante rin, mawala yung cloud of doubt na nakahang sa ulo nila. Actually, nagtatampo nga sa akin yung dalawang kasamahan ko eh. Para bang ang iniisip nila, galit ako sa kanila, dinidiin. Ipinapaliwanag ko sa kanila, hindi ako galit sa inyo, hindi ko kayo dinidiin. Mabuti na rin yung pag ma-resolve ito at ma-clear kayo na wala na nakabitin na pagdududa sa inyo kung makiklear kayo. Yun ang pinapaliwanag ko sa kanila. Walang personalan nito kasi napakapangit naman para sa buong Senado na nag-imbestiga kami. Nakitang-kitang pinagtatakpan yung kasamahan. Yun ang pinapaliwanag ko. At mukhang nakuha naman nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!